I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload videos update. Nakikita nyo yan? Yan po ang ating First Lady. Di ba? Sinisiraan siya. Pinipilit na ini-involve doon sa taong guys, na overdose sa cocaine kay Tangtong ko. Grabe yung paninira nila kay First Lady. Ayan ang ating First Lady, nakangiti, walang problema, kundi trabaho lang, walang personalan. Bakit? Nasa Riyadh siya ngayon, mga bes. So, ang palabas na naman ng mga DDS ngayon, kung bakit daw hindi sasama si First Lady Liza kay Pangulong Marcos Jr. sa pagpunta niya sa Amerika, sa 22, takot daw. Baka mahuli daw ng American government, baka hulihin daw ng mga pulis pagbaba sa airport. Biro mo, grabe no, yung mga ganyang klaseng mga paninira nila kay First Lady. Pero hindi nila alam guys, ang buong katotohanan kung bakit nagpunta kung hindi nakasama si First Lady. Kasi nga, si Pangulong Marcos Jr. pupunta ng Amerika, siya naman dyan po sa Riyadh, trabaho. Di ba? Yan po ang dahilan. Actually, sasama naman talaga siya, kaso lang, mayroon siyang mission. No? Importante po to dahil trabaho din naman. Sabi po dito mga kababayan, ayan o. Ayan o. Wow. Buti pa ito. Tahimik pero nagtatrabaho. Kahit walang sweldo. Ayan o, nakalagay dito guys. Tingnan nyo. Touchdown in Riyadh. July 18, 2025. King Khalid International Airport, Riyadh, Kingdom of Saudi. Goes. Ito yung mga guys, itong mga highlights para ipakita natin sa mga salot na laging naka-focus sa first couple. Tinitingnan nila para mayroon silang paninira na naman, gawang-gawang salita. Ayan o, ang ating First Lady. Nakangiti pa, walang problema. Ganyan talaga. Pag wala kang inaapakan na tao, ganun, maaliwalas ang buhay, ang mukha. Di ba? Ito pa, yung mga highlights. Di ba? Peace! Sabi sabi ng First Lady, peace be with you. Di ba? Grabe talaga yung mga DDS kung manira. Ganon. Stress na stress kayo kay First Lady, samantalang siya, sabi niya, peace. With a very pretty smile. Ayan nasa Saudi na siya, inihintay pa si ang hari ng Saudi Arabia. Tingnan nyo guys, gawain dapat ni Pangulong Marcos Jr. Pero tingnan nyo, First Lady, siya ang pinadala. Siyempre, abogado to, kaya alam niya yung sasabihin niya di ba? Kaya, kayong mga nagpapakalat ng fake news, manigas kayo na lang talaga sa inggit, Igihin nyo, para ang karma, babalik sa inyo. Tandaan nyo yan, yung paninira nyo, grabe kayo, wala na lang kayong ginawa kundi manira. Ayan si Bubu Tiglaw, wala lang ginawa kundi magpakalat ng fake news. Nakakahiya kayo. Pilipino pa naman din. Mismo po ang First Lady ng Pilipinas, sinisiraan nyo. Mabuti na attempt nyo yung ganyang klaseng pag-uugali. Di ba? Buti pa si First Lady. Nagtatrabaho para sa mamamayang Pilipino. Yan. Kagagaling lang niya doon sa, kailan ba yon? Sa Aurora Baler. Para sa kanang mission ng Love for All. Ngayon, nasa Saudi na naman. Trabaho na naman. Ay, nako. So, dahil dito guys, pakinggan nyo to, yung sinabi ni Attorney Claire, Yusek Claire, kung bakit nandyan po sa Saudi, si First Lady. Shoutout sa inyo mga kababayan. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Ito na. Yusek, magandang hapon po. Yusek, may we know the reason kung bakit hindi po makakasama si First Lady Liza Marcos sa Washington?
Okay, supposed to be, dapat announcement ko to. Kaya lang, mabilis magtanong si Miss Maricel, so i-announce ko na. Okay? First Lady Maria Luis Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th, kahapon, to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. The First Lady's itinerary includes a visit to the OFW and OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that offers government services to OFWs, including legal aid, financial support, and welfare counseling to OFWs and their families. The First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, workers, and children. The trip, originally proposed and scheduled in the first week of July, will highlight the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. She will be back on July 21st. At kung napansin niyo po, sinabi po, nabanggit din po ni DICT Yusek Dave Almirol na ilo-launch din po ng unang ginang itong one-stop shop po dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. So, yun po ang dahilan kung bakit hindi po makakasama ang unang ginang sa UST po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kababayan, alam nyo na po ang reason kung bakit hindi nakasama si First Lady. Para sa mga DDS na nagpapakalat ng fake news, ayun po ang dahilan. Nasa Saudi ngayon, Riyadh, ang ating First Lady. Trabaho lang, walang personalan, mga kababayan. Ilang araw siya doon, pagbalik niya, siyempre, wala na ang Pangulo, papunta na ng Amerika. Kaya, mas maganda naman itong ginawa niya kasi tinutulungan niya ang Pangulo. At sabi ko nga, tahimik, nandyan si Eden Santos. Hindi na nagtatanong. But anyway guys, yun po ang dahilan kung bakit ang ating First Lady hindi nakasama ang Pangulo. At yung mga fake news na kinakalat ng mga DDS, huwag kayo po maniwala. Kasi paninira lang po yan. Atat na sila umupo sa Malacanang. Yung poon naman nila, palpak ang utak. Hindi kayo naloka. Walang alam. Immature nga eh. Nakakahiya naman. Di ba? Kung yan iupo nyo sa Malacanang, anga-anga magsalita. Lalo na po pagdating sa interview, di kayo naloka. Pumili tayo ng tamang kandidato, oy. Yung bihasa at magaling talaga. Parang tipong las-las ang English ba, na hindi kayang pantayan. Ganun dapat, parang si PBBM baga. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyong panonood. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.